Hello sa inyo! Pag-usapan natin ang isa sa mga pinakanakakaintrigang misteryo sa Biblia. Sino nga ba yung 144,000 na nabanggit sa Aklat ng Pahayag? Sa ating pagtalakay ngayon, sisilipin natin yung mga pahiwatig na nasa mismong teksto para bigyan ng linaw ang matagal ng katanungan na to. So tara na, ito yung tanang na nasa isip ng marami. Sino ba talaga sila? Ang sagot, base sa source material natin, ay baka ikagulat pa ninyo. Samahan niyo ko sa paglalakbay na ito at alamin natin kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Okay, heta na agad. Ilatag na natin yung pinakakonklusyon base sa ating pagsusuri. Ang 144,000 ay hindi isang grupo na para lang sa iisang lahi. Sa halip, sila yung tinatawag na mga unang bunga, yung mga tinubos mula sa buong sangkatauhan, galing sa iba't ibang bansa. Ngayon, paano natin nasabi yan? Yan ang aalamin natin. Para mas maunawaan natin ang lahat, dadaan tayo sa 5 bahagi. Una, alamin natin kung sino sila based sa mga initial clues. Pangalawa, iintindihin natin ang ideya ng espiritual na Israel. Pangatlo, ikukumpara natin ang tatak ng Diyos sa tanda ng halimaw. Pang-apat, titingnan natin ang role nila bilang mga unang bunga. At panghuli, ano ba yung gantimpala nila sa unang pagkabuhay na mag-uli. Okay, simulan na natin sa pinakaumpisa. Ang Aklat ng Pahayag kasi nagbibigay ng mga detalye na parang magkasalungat sa unang basa. Dito mismo nagsisimula yung ating investigasyon. So eto na, dito madalas nagkakagulo ang usapan. Kasi ang linaw ng pagkakasabi, di ba? 144,000 mula sa lahat ng lipin ng Israel. Kaya naman, ang daling isipin na, okay, literal to, isang grupo na galing talaga sa lahi ng mga Hudyo. Pero, yun na ba talaga ang buong kwento? Tingnan pa natin ng mas malaliman. At dito papasok ang isang napakahalagang konsepto para mag-gets natin yung salitang Israel. May dalawang paraan daw para tingnan to. Yung isa ay parang blueprint at yung isa ay yung mismong gusali. Anong ibig sabihin yan? Isipin nyo ang bansang Israel, yung etnikong Israel, bilang isang architectural blueprint. Sobrang importante yan, di ba? Kailangan yan para masimulan yung construction at para makita yung design. Kumbaga, ito yung unang hakbang, pero hindi pa ito yung finished product. At ang finished product, yan yung espiritual na Israel. Sila na yung aktual na gusali, yung templo na binubuo ng mga mananampalataya mula sa lahat ng lahi, sa lahat ng bansa. Ito na yung katuparan ng plano na nasa blueprint. Ito yung tunay na layunin. So, para mas maninaw, heto yung side-by-side comparison. Sa kaliwa, yung etnikong Israel. Yun yung blueprint, unang hakbang, batay sa dugo't lahi, at may pansamantalang role. Sa kanan naman, yung espiritual na Israel. Ito yung templo, yung final goal, batay na sa pananampalataya, at ito yung eternal na identity. Malinaw, di ba? Ang batayan sa huli ay pananampalataya, hindi lahi. Kaya ang pinaka-takeaway natin dito ay ito. Ang plano niyang Diyos sa simula pa lang ay hindi para maging exclusive sa iisang grupo. Ang pagpili sa isang bansa ay paraan lang para buksan ang pinto para sa lahat ng gustong maging parte ng pamilya niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, so ngayong medyo malinaw na sa atin yung sino sila na ito'y tungkol sa pananampalataya, ang susunod na tanong ay, ano naman ang katangian nila? Paano sila naiiba sa lahat? Lalo na sa gitna ng matinding pagsubok. Dito sa Pahayag 14, binibigyan tayo ng profile nila. Grabe yung description. Sila raw ay dalisay, may total devotion. Sumusunod sila sa kordero kahit saan pa ito magpunta. Walang tanong-tanong. At ang buhay nila ay salamin ng katotohanan. Walang bahid ng kasinungalingan. Sila yung unang bunga na inihandog sa Diyos. At ang pagkakakilanlan na ito ay sinisimbolo ng tatak ng Diyos. Importante ito hindi ito literal na tattoo o marka. Isa itong espiritual na selyo na natatanggap sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ito yung tanda na pag-aari ka ng Diyos at may proteksyon ka, lalo na kung tinatanggihan mo yung kasamaan. So ano ngayon ang partikular na misyon nila? Bakit sila tinawag na unang bunga? Ano ang gagawin nila sa panahong tinatawag na malaking kapigatihan or Great Tribulation? Okay, at dito ngayon nagiging malinaw ang lahat. Dito natin makikita kung paanong pinagdugtong-dugtong yung mga clue mula sa 3 magkakaibang chapter. Tingnan nyo, di ba? May pattern. Sa Pahayag 14, sila yung unang bunga.
Sa chapter 7, galing sila sa malaking kapigatian, at sa 15, sila yung mga nagtagumpay laban sa halimaw. Lahat sila umaawit ng papuri, lahat sila may tatak ng Diyos, at lahat sila tumanggi sa tanda ng halimaw. So ang punto rito, mukhang iisang grupo lang sila na inilalarawan lang sa iba't ibang anggulo. Kaya ang special role nila ay ito: maging mga saksi sa panahon ng pinakamatinding pagsubok sa kasaysayan. Sila yung huling mga unang bunga, yung final harvest ng mga tapat bago ang katapusan, na buong tapang na ipapahayag ang katotohanan kahit ano pa ang mangyari. At pagkatapos ng lahat ng pagsubok at ng kanilang misyon, anong mangyayari sa kanila? Anong naghihintay para sa kanila? Dito natin makikita ang kanilang ultimate destiny, yung kanilang huling gantimpala. At ang gantimpala sa kanila? Ang makasama sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sabi sa teksto, isa itong napakaspesyal na karangalan para sa mga nag-alay ng kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi ito para sa lahat ng mananampalataya, kundi isang natatanging premyo para sa mga nagtagumpay sa pinakamatinding pagsubok. So kung ibuod natin ang kanilang paglalakbay, ganito yun sa 4 na hakbang. Nagsisimula sa pagtanggap ng espiritual na tatak ng Diyos. Sumunod, ang pagdaan sa malaking kapigihatian. Pangatlo, ang pagtatagumpay laban sa halimaw. At ang grand finale, ang makasama sa maluwalhating unang pagkabuhay na mag-uli. At hindi lang yan, ang kanilang paglilingkod bilang mga pare ay tatagal ng 1,000 taon, 1 milenyum, kung saan sila'y maghahari kasama ni Kristo. Grabe, 'di ba? Isang napakalaking gantimpala para sa kanilang katapatan na hindi natinag. Sa dulo ng lahat ng ito, bumabalik tayo sa isang napakasimpleng katotohanan. Ang tunay na pagkakakilanlan sa harap ng Diyos ay hindi nakabase sa dugo o lahi. Nakabase ito sa puso. Isang pusong nagre-reflect ng karakter ng Diyos. Isang pusong puno ng pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kung ang pagiging bahagi ng piniling bayan ng Diyos ay hindi tungkol sa lahi, kundi sa tapat na pananampalataya, ano ang ibig sabihin yan para sa buhay natin ngayon? Salamat sa pagsama nyo sa pagtalakay na ito.